ang pinagdadamdam ko doon ng mga panahon yun ay lagi akong pinagsasabihan na black sheep ako sa aming magkakapatid. Ako yung sakit sa aming pamilya. Hindi ako nag-i-stay, lagi akong lumalayas, lagi akong gumagala, wala akong naitutulong na. Kasi para napupustrated yung isip ko na yung mga pangarap ko hindi ko makamtan agad para makatulong. So, naging mali yung mindset ko. At nung nadi-discourage ako na hindi ko nakakamtan yung mga gusto ko na makatulong sa pamilya ko, dala nga ng bata pa ako. Para hinayaan ko na lang, naging wild na ako. Kung ano na lang yung mga pangyayari na yon, eh hanggang ganun na lang nangyari sa akin. At dami kong pinasukan, napunta ako ng Cebu, kung saan saan sa Bisaya na puntahan ko. At ito na, dumating na yung point na nagpamilya ko sa Maynila. Way back 2000, nakapag-asawa ako. At noong mga panahong yun ay nagkaroon na ng reconciliation, although na hindi naman instant talaga na nandoon pa yung mga hinanakit. Yung pangalawa naming panganay, nalaman ko na nag-Saudi. So, nag-Saudi siya, sabi niya ganito, maghanap-hanap ka ng mga ano, mag-apply-apply ka. Ako, na-encourage ako. Pero ang ano ko lang, may mga sitwasyon na ako dito sis na hindi ko sasabihin na personal kasi ah, yung mga panahon Oo. ko kasi na yun, meron akong isang bagay na hindi ko makakalimutan na pinagsisisihan ko talaga yan sa buhay ko. Kumbaga ano itong mga kamay ko ay meron na itong lamat. Kaya ayaw ko na lang sabihin yung ganun na point. Siguro makukuha mo na ibig kong sabihin. Oo. Oo. Ah, sabi ko, possible ba na makapag-abroad ako kasi kung ma-identify ako pagkuha pa lang ng police clearance sa barangay clearance NBI, madidetect na ako. So, ako naman inisip ko na wala akong choice kasi may pamilya ako eh. Kung ano man mangyari, kasi mag-asawa na kami, ano man mangyari sabi ko, tatanggapin ko na lang basta importante makapag-abroad ako dahil ito lang nakikita kong solusyon para umulan yung buhay ko. Kasi ilang taong kami, siguro more or less 3 years, hindi kami pa nagkaanak ng asawa ko. So ngayon, dumating yung point na nung mag-abroad na ako, nung nakakuha na ako ng NBA, wala naman naging record ko. Kaya yung tuwa ko, sabi ko makakapag-abroad ako.